Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 861. Oo nga, katatapos lang mag-isip ni Huang Feng nang makita niya si Li Bindian na nakatingin sa kanya na may ngiti sa mukha na tila may mali siya. Naalala ni Huang Feng na noong tinawagan niya si Li Bindian noon, tinanong niya ito kung maaari siyang kumanta. Sinabi rin niya na magkakaroon ng sorpresa. Dito pala siya hinihintay. Walang ibang paraan. Bahagyang yumuko si Huang Feng, umaasang mauunawaan ni Li Bindian ang kanyang kahulugan. Bagamat hindi masyadong masama ang kanyang pagkanta, hindi pa siya nakakanta sa harap ng libu-libong tao. Hindi siya sanay. Huang Feng, ano ang nangyayari sa iyo? Tumingin si Suyamo kay Huang Feng at nagtanong. Maging si Tang Mazo sa kabilang panig ay tumingin sa kanya ng may pagtataka. Wala naman, nakangiting sabi ni Huang Feng. Gayunpaman, kahit na ganito na si Huang Feng, tila ayaw siyang pakawalan ni Li Bindian sa entablado. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng nakakalokong ngiti, at pagkatapos, inabot niya at itinuro ang direksyon ni Huang Feng. Yung kaibigan, nang bumagsak ang mga salita ni Li Bindian, agad na itinuro ng kamera ang direksyon na itinuro niya. Pagkatapos ay lumabas si Huang Feng sa malaking screen ng venue na nakayuko sa upuan. Natigilan ang audience sa eksena, tapos nagtawanan sila. Ang hitsura ni Huang Feng sa oras na ito ay talagang nakakatawa. Si Suyamo at Tang Mazo ay medyo natigilan din. Hindi nila inaasahan na pipiliin ni Li Bindian si Huang Feng. Bukod dito, hindi ito tila isang random na pagpipilian, ngunit pinag-isipan. Iniisip ang mga aksyon ni Huang Feng ngayon, tila may nahulaan silang dalawa. Bumangon ka dali, nakaturo sa iyo ang camera, mananatili ka bang ganito? Nakita ni Suyamo na nasa ganoong posisyon pa rin si Huang Feng at medyo natutuwang sinabi. Aba, parang hindi ko na maiiwasan. Umayos si Huang Feng at sinabi. Bilasan mo, hinihintay ka nila, sabi ni Tang Mazo. Sa sandaling ito, ang mga manunood, kabilang si Li Bindian, ay lahat ay nakatingin kay Huang Feng. Hindi alam ng mga kaklase ni Zhu Zaiyo ang tungkol sa relasyon ni Huang Feng at Li Bindian, kaya labi silang nagulat nang makita siyang napili. Para kay Xi Mengzhao, Suyamo, at Bai Xiaoro, alam nila ang relasyon ni Huang Feng at Li Bindian. Nang makita nilang si Huang Feng ang napili, hindi nila naisip na nagkataon lang iyon. Akala nila sadyang ginawa ito ni Li Bindian. Kung bakit niya ginawa ito, hindi nila alam. Sa oras na ito, alam din ni Huang Feng na hindi na siya makakapagtago, kaya tumayo na lang siya. Hindi niya kayang hintayin dito ang libu-libong tao kaya no choice siya kundi umakyat sa stage. Buti na lang at hindi kalayuan ang pwesto niya sa stage kaya mabilis siyang nakarating. Siguro nakilala na siya ng iba sa inyo. Itong kaibigang nasa stage ang kasama ko sa pagkuha ng advertisement noon. Hindi ko inaasahan na pupunta siya dito ngayon. Nagkataon na magkatrabaho ulit kami. Nakita ni Li Bindian si Huang Feng na umakyat sa stage at nakangiting sinabi. Naniniwala siya na tiyak na makikilala ng mga mapagmasid ang relasyon nila ni Huang Feng. Iyon ay, magkasama silang dalawa sa pagkuha ng anunsyo noon, kaya hindi niya ito itinago. Gayunpaman, ang kaibigan kong ito ay mukhang hindi masyadong payag na kumanta kasama ako sa entablado. Nagpout si Li Bindian at sinabing may kaunting hinaing. Nang makitang tila medyo nalungkot ang mga manunood, kung tutuusin, gusto nila ang pagkakataong ito ngunit wala pa. Sa huli, ayaw pa rin ni Huang Feng. Hindi ba ito minamaliit ang kanilang idolo? Paano na? Karangalan ko na kumanta kasama si Miss Li sa entablado. Mabilis na sabi ni Huang Feng. Mayroong libu-libong tagahanga ni Li Bindian sa eksena, kaya hindi niya kayang saktan ang mga ito. Napangiti si Li Bindian ng may pagmamalaki. Pagkatapos ay bahagyang inilayo ang mikropono at bumulong kay Huang Feng, nasiyahan ka ba sa aking sorpresa? Satisfied, very satisfied. Inilayo din ni Huang Feng ang mikropono at sinabing may mga nagngangalit ng ngipin. Gayunpaman, alam din niya na kadalasan ay niloloko siya ni Li Bindian. Ayaw niya talagang mapahiya siya. Sino ang nagtanong sa kanya na ipagmalaki sa harap niya na siya ang Diyos ng mga awit noon? Ngayon siya ay nagdusa. Si Li Bindian ay muling nagpakita ng mapanlinlang na ngiti kay Huang Feng.
Pagkatapos, kinuha niyang muli ang mikropono. Nang humarap siya sa madla, nagbigay siya ng matamis na ngiti na ikinagulat ni Huang Feng. Well, next, I will sing the last song of today's concert with my old friend, For Whom Does Your Heart Move? Sabi ni Li Bindian sa madla sa ibaba. Nang marinig na ito ang kantang ito, si Huang Feng ay lihim na nakahinga ng maluwag. Narinig din niya ang kantang ito. Sa katunayan, pagkatapos makipag-ugnayan kay Li Bindian, sinadya niyang hanapin ang ilan sa mga kanta ni Li Bindian na pakikinggan. Ang kantang sinabi niya lang, narinig ito ni Huang Feng ng higit sa isang beses. Bukod dito, ang himig ng kantang ito ay medyo simple. Tila inalagaan pa rin siya ni Li Bindian. May problema ba? Inalis ni Li Bindian ang mikropono at tinanong si Huang Feng sa mahinang boses. Nasabi mo na ang pangalan ng kanta. Kahit may problema ako, kailangan kong umakyat. Sabi ni Huang Feng na masama ang loob. Medyo nahihiyang ngumiti si Li Bindian. Pagkatapos ay nagsimula ang musika, at opisyal na nagsimula ang kanta. Ang kahulugan ng kantang ito ay katulad ng kantang, For Whom Does Your Heart Move? Na narinig noon ni Huang Feng. Gayunpaman, ang mga damdaming ipinahayag at ang himig, para kanino ang iyong puso mo, ay mas maganda. Kahit si Huang Feng, na hindi isang propesyonal, ay naririnig ang pagkakaiba ng dalawang kanta. At naniniwala si Huang Feng na ang For Whom Does Your Heart Move? Ay dapat maging isang sikat na kanta kahit sa Earth. Maya-maya, ibibigay ko ang kantang iyon kay Bindian. Sayang ang pag-iwan nito sa akin. Napaisip si Huang Feng habang kumakanta. Sa katunayan, medyo nag-aalala pa rin si Li Bindian sa pagkanta ni Huang Feng. Tinawag niya si Huang Feng bilang isang biro. Ayaw niyang makitang nagpapakatanga si Huang Feng. Kaya naman, natatakot din siya na kung hindi siya gumanap ng maayos, masama ang pakiramdam ng mga manunood. Sa kabutihang palad, kahit na sinabi ni Huang Feng na siya ang Diyos ng pag-awit, ang kanyang pagkanta ay hindi masama. Sa katunayan, narinig din ni Li Bindian na mahusay kumanta si Huang Feng, hindi dahil nakatanggap siya ng propesyonal na pagsasanay, ngunit dahil hindi masama ang boses niya. Ito ay may pagkalalaking pang-akit. At the same time, sanay na siya sa pagkontrol sa kanyang hininga. Sa ganitong paraan, kahit na siya ay medyo wala sa tono, hindi ito magiging masama. Nang makitang hindi masama ang pagganap ni Huang Feng, nakahinga rin ng maluwag si Li Bindian. Buti na lang hindi nagpakatanga si Huang Feng. Kung hindi, makonsensya siya. Hindi ko inaasahan na makakanta si Huang Feng, gulat na sabi ni Tang Mazo nang makita niyang magaling talagang kumanta si Huang Feng. Ngayon ko lang nalaman. Laking gulat din ni Suyamo. Medyo naitago niya ito. Matagal nang nagde-date sina Suyamo at Huang Feng, ngunit halatang hindi niya alam ang lahat tungkol kay Huang Feng. As for the fact na marunong siyang kumanta, hindi niya alam. Kabanata 862. Hindi mo alam na kaya pa niyang lumaban. Tumingin si Bai Xiaoro kay Huang Feng, na kumakanta sa entablado, at tahimik na nag-isip sa kanyang puso. Lalong nagiging interesado si Bai Xiaoro tungkol kay Huang Feng. Noong gusto niyang i-recruit si Huang Feng sa National Security Agency, ginamit niya ang kanyang mga koneksyon para imbestigahan ang sitwasyon ni Huang Feng. Sa huli, ang lahat ay tila napakakaraniwan. Ordinaryong pamilya, ordinaryong buhay, at maging ang kanyang mga akademikong resulta ay napakakaraniwan. Gayunpaman, ang gayong ordinaryong tao ay biglang sumiklab at naging hindi na ordinaryo. Medyo naging misteryoso rin siya. Saan niya natutunan ang kanyang martial arts? Saan galing ang pera niya? Maging ang nangyari sa kanyang mahiwagang pitch. Walang paraan upang ipaliwanag ang lahat ng ito. Kahit na ginamit ni Bai Xiaoro ang kanyang mga koneksyon para mag-imbestiga, wala pa rin siyang mahanap. Gayunpaman, hindi iniulat ni Bai Xiaoro ang bagay ni Huang Feng. Walang ginawang masama si Huang Feng sa bansa. Sa katunayan, siya ay napakaaktibo sa panahon ng misyon. Bukod dito, ngayong may relasyon siya kay Huang Feng, at maraming iniisip si Huang Feng. Siyempre, gusto niyang tulungan si Huang Feng na pagtakpan siya. Si Bai Xiaoro ay direktang superior ni Huang Feng at pinuno rin ng National Security Agency. Madali para sa kanya na tulungan si Huang Feng na magtago. Pagkatapos ng panahong ito ng pakikipag-ugnayan, naisip ni Bai Xiaoro na naiintindihan na niya si Huang Feng. Hindi niya inaasahan na magpapakita ito ng side na hindi niya alam.
Habang mas pinag-aralan ni Bai Xiaoro si Huang Feng, mas nabighani siya kay Huang Feng. Siya ay malalim na nahuhulog sa kanya at hindi maalis ang kanyang sarili. Hindi ko akalain na makakanta si Huang Feng. At saka, hindi naman masama ang pagkanta niya. Sa oras na ito, ilan sa mga kaklase ni Zhu Zaiyu ay tinatalakay din si Huang Feng. Malinaw, ang pagganap ni Huang Feng ay lampas din sa kanilang inaasahan. Noong una ay inakala nila na si Huang Feng ay isa lamang mayamang young master. Hindi nila akalain na napaka-versatile niya. Tiningnan din ni Zhu Zaiyu si Huang Feng nang may pagtataka. Medyo nagulat siya. Sila ay mula sa isang art school at may kaunting pagkakaintindi sa pagkanta. Sa makatuwid, alam niya na ang pagganap ni Huang Feng ay mas mahusay kaysa sa mga ordinaryong tao, lalo na kapag si Huang Feng ay halatang hindi sinanay. Zaiyu, alam mo bang marunong siyang kumanta? Tanong ng babaeng katabi ni Zhu Zaiyu. I don't know. Matagal ko na siyang hindi kilala. Umiling si Zhu Zaiyu at sinabing, ang iyong relasyon ay hindi. Wala akong kinalaman sa kanya. Mabilis na idiniin ni Zhu Zaiyu. Gayunpaman, ang pag-uusap ni Zhu Zaiyu at ng kanyang kaklase ay narinig ni Tang Mazo sa tabi niya. Nang makita ni Tang Mazo si Zhu Zaiyu na nakatingin sa kanya sa ganoong ekspresyon, nakaramdam siya ng kaunting kakaiba sa kanyang puso. Sa makatuwid, binigyan niya ng espesyal na pansin si Zhu Zaiyu. Ngayong narinig na niya ang nilalaman ng kanyang usapan, medyo gamaan ang loob niya. Ang magandang estudyanteng ito ay kilala rin ni Huang Feng. At saka, parang hindi ordinaryo ang relasyon ng dalawa. No wonder tumingin siya sa akin ng ganoon. Dapat nakita niya ang nangyari sa pagitan namin ni Huang Feng, di ba? Naisip ni Tang Mazo sa kanyang puso. Naisip niya na ang bagay sa pagitan nila ni Huang Feng ay talagang nakita ng iba. Kahit na mas bukas si Tang Mazo, medyo nahihiya pa rin siya. Gayunpaman, talagang nanliligaw si Huang Feng kung saan-saan. Tingnan mo ang magandang estudyante. Mukhang may pakialam siya kay Huang Feng. Likas na maganda ang pagmamasid ni Tang Mazo sa mga tao. Bilang karagdagan, si Zhu Zaiyu ay hindi pa nakapasok sa lipunan pagkatapos ng lahat. Ang kanyang kakayahang magtago ay hindi sapat na mataas. Agad siyang nakita ni Tang Mazo. Sa pag-iisip nito, ngumiti si Tang Mazo at tumingin kay Zhu Zaiyu sa tabi niya at sinabing, "Hello, classmate. Kilala mo si Huang Feng, di ba? Kaibigan niya ako." Bahagyang natigilan si Zhu Zaiyu sa biglaang pag-uusap ni Tang Mazo. Hindi niya alam kung bakit gagawin ito ni Tang Mazo. Gayunpaman, nang maisip niya ang nangyari sa pagitan ni Tang Mazo at Huang Feng ngayon, hindi siya komportable at ayaw niyang kausapin si Tang Mazo. Gayunpaman, nagkusa si Tang Mazo na batiin siya, kaya hindi niya magawang magpanggap na hindi niya ito narinig. "Hello," matigas na sagot ni Zhu Zaiyu. Ni hindi niya tiningnan si Tang Mazo. Walang pakialam si Tang Mazo. Bahagyang ngumiti siya at sinabing, ang relasyon mo kay Huang Feng ay hindi ordinaryo. Nakikita ko na tila nagmamalasakit ka sa kanya. Hindi malakas ang boses ni Tang Mazo. Hindi narinig ng ibang katabi niya. Sa oras na ito, si Suyamo ay nakikinig kay Huang Chang na may kakaibang tingin. Sino ang may kakaibang relasyon sa kanya? Hindi kami close. Si Zhu Zaiyu, na ayaw makipag-usap kay Tang Mazo, ay biglang sumigaw. Gayunpaman, malinaw na alam ni Zhu Zaiyu na ang ganitong uri ng bagay ay hindi angkop na sabihin ng malakas, lalo na kapag alam niyang tila may kakaibang relasyon sina Huang Feng at Suyamo. Hindi malayo sa kanya si Suyamo, kaya hindi rin malakas ang boses niya. Hindi nagsalita si Tang Mazo. Nakangiti lang siyang tumingin kay Zhu Zaiyu. Ang kanyang titig at ngiti ay medyo nakaramdam ng hindi komportable kay Zhu Zaiyu. Masasabi lang ni Zhu Zaiyu, kahit na hindi ordinaryo ang relasyon ko sa kanya, hindi sa iyo ang pakikialam. At saka, sa tingin ko, hindi ordinaryo ang relasyon nyo. Hindi ako nakialam. Sinasabi ko lang. Sinabi pa rin ni Tang Mazo na may maluwag na ekspresyon, bukod dito, hindi ko itatanggi ang relasyon ko sa kanya. Sa pagsasalita tungkol dito, tumingin siya kay Suyamo at sa kabamulong, nakita mo ba kung ano ang nangyari ngayon? Matapos marinig ang kanyang mga salita, namula ang mukha ni Zhu Zaiyu. Halatang naisip din niya ang nangyari kanina. So what if I saw it? Wala lang. Nakita ni Tang Mazo ang kanyang ekspresyon at natitiyak niyang hindi siya nagkamali ng hula. Gayunpaman, sobrang curious ako. Ano ang relasyon mo sa kanya?
Pareho ba ito sa akin? Panipi, gustong sabihin ni Zhu Zaiyo na iba ito, ngunit nakipagtalik siya kay Huang Feng, kahit na wala siya sa isang malay. Sa pagkakataong iyon, talagang walang pagkakaiba sa pagitan niya at ni Tang Mazo. Hindi pwede, tama ang hula ko, sabi ni Tang Mazo na may pagtataka. Hindi niya inaasahan na tama nga ang hula niya. Ilang babae mayroon si Huang Feng. No, it's not what you think. Ngayon ko lang siya nakilala, mabilis na sabi ni Zhu Zaiyo. Kakakilala mo lang sa kanya hindi pa lang, at mayroon ka ng ganoong relasyon. Malinaw na walang intensyon si Tang Mazo na palayain siya. Pakiramdam ni Zhu Zaiyo ay hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Dapat ngayon lang siya direktang tumanggi. Huwag kang mag-alala, dapat nakita mo rin ito. Hindi niya ako kasintahan, at least hindi sa ibabaw, kaya hindi ako makikialam, sabi ni Tang Mazo. Sa puso niya, pakiramdam niya ay polola na siya ng polola. Hindi lang niya ninakaw ang nobyo ng kanyang matalik na kaibigan, ngunit ayaw din niyang tulungan ang kanyang matalik na kaibigan nang malaman niyang may ibang babae ang kanyang kasintahan. Sa halip, gusto niyang tulungan si Huang Feng. Hindi talaga ito ang iniisip mo, sabi ni Zhu Zaiyo. Sa oras na ito, ipinakilala rin ang mga pagtatanghal ni na Huang Feng at Li Bindian at nanalo ng isang buong palakpakan. Pansamantalang itinigil ang chat sa pagitan ni na Zhu Zaiyo at Tang Mazo. Kabanata 863. Thank you for the cooperation of my friend. To be honest, I didn't expect na ganun pala siya kagaling kumanta. It was really beyond my expectations. Originally, tinawagan ko siya para makita siyang magpakatanga. Dahil dito, hindi ko inaasahan na ganoon pala siya kahusay. Sa entablado, nagbiro si Li Bindian tungkol kay Huang Feng, at nagtawanan din ang mga manunood sa ilalim ng entablado. Nadismaya ka ba na hindi mo ako nakitang nagpakatanga? Nakangiti ring sabi ni Huang Feng. Sa totoo lang, medyo nagulat din siya sa performance niya kanina. Noong nasa universidad siya, bagamat magaling siyang kumanta, halatang hindi pa siya umabot sa level ngayon. Ang kanyang pagkanta ngayon ay mas mahusay kaysa noong siya ay nasa universidad. Naisip ni Huang Feng sa kanyang sarili na marahil ay dahil nalilinang niya ang kanyang panloob na lakas. Ito ay nagbigay daan sa kanya upang mas mahusay na makontrol ang iba't ibang mga organo sa kanyang katawan at mas maunawaan ang kanyang sariling katawan. Kasabay nito, nakontrol niya kung paano siya huminga ng maayos. Ito ang dahilan kung bakit nagawa niyang gumanap ng napakahusay ng walang anumang pagsasanay. I am very disappointed. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumanggaw si Li Bindian at seryosong sinabi. Sa katunayan, sobrang kinakabahan din ako. Kung hindi ako magpe-perform ng maayos, hindi magiging perpekto ang iyong concert. Mahirap sabihin kung makakalabas pa ba ako sa stadium na ito ng buhay. Tumingin si Huang Feng sa mga siksik ang tagahanga ni Li Bindian sa ilalim ng entablado at sinabi. Nagkaroon ng palakpakan at tawanan sa eksena. Pagkatapos noon, nag-usap ng ilang salita sina Huang Feng at Li Bindian at bumaba sa pwesto. Pagkatapos, ginawa rin ni Li Bindian ang huling pasasalamat. Magaling ka kumanta, hindi ko akalain na ganito pala ang kakayahan mo. Nang bumalik si Huang Feng sa kanyang posisyon, tumingin si Suyamo sa kanya at sinabi. Kinakabahan din ako at pinagpapawisan. Buti na lang at hindi nawala ng masyadong mukha. Sabi ni Huang Feng, hindi lang nawala ng mukha, pero ang ganda ng performance mo. Kung hindi ko lang alam, akala ko professional singer ka. Sabi ni Suyamo, pero bakit ka hiniling ni Miss Lee na pumunta sa stage? Hindi ba't sinabi niya lang na gusto niya akong makitang nagpapakatanga? Maingat na sabi ni Huang Feng. Talaga, parang hindi naman, sabi ni Suyamo. Ito ang kanyang intuition bilang isang babae. Hindi siya naniwala sa sinabi ni Li Bindian kanina. Huwag ka masyadong mag-isip, ganyan talaga, sabi ni Huang Feng. Huwag kang masyadong kabahan, sinasabi ko lang, sabi ni Suyamo. Yumo, gusto kitang tanungin, anong gagawin mo kung may ibang babae ako? Pinag-uusapan ko kung, napansin ni Huang Feng na pinag-uusapan nila ang paksang ito, kaya gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang subukan ang saloobin ni Suyamo. Anong klaseng performance ang gusto mo sa akin? Tinitigan ni Suyamo si Huang Feng. Parang wala siyang kakaibang ekspresyon sa mukha. Para bang alam niyang itatanong ito ni Huang Feng.
Siyempre umaasa siya na matatanggap mo na may iba siyang babae. Sinong lalaki ang hindi nangangarap na magkaroon ng 3 asawa at 4 na asawa? Sabi ni Bai Xiaoro, na nasa tabi ni Suyamo, at nanunuya kay Huang Feng. Talaga, sa tingin mo ba? Tumingin si Suyamo kay Huang Feng at sinabi. Gustong sabihin ni Huang Feng na oo, ngunit nang makita niya ang ekspresyon ni Suyamo, hindi siya naglakas loob na sabihin, paano ako? Haha, nagbibiro lang siya. Sayang, kung sinabi mo na naisip mo, baka isaalang-alang ko ito. Pero ngayon, parang hindi mo iniisip iyon. Kalimutan mo na iyon, sabi ni Suyamo na may habag. Natigilan si Huang Feng. Hindi niya inaasahan na sasabihin iyon ni Suyamo. Mabilis niyang sinabi, wag na, nagbibiro lang ako. Akala ko lang, well, you really dare to think so. Hindi ka kontento sa akin. Akala mo talaga, tell me, may iba ka na bang babae? Nagbago ang ekspresyon ni Suyamo at tinanong niya si Huang Feng. Natigilan si Huang Feng sa pagbabago ng ekspresyon ni Suyamo. Noon lang niya napagtanto na sadyang tinutukso siya ni Suyamo. So, he said with a face of grievance, nagbibiro lang ako. Huwag mong seryosohin. Talaga, sabi ni Suyamo, ngunit ang kanyang mga mata ay lumipat sa pagitan ni Bai Xiaoro at Tang Mazo. Dahil dito, biglang hindi komportable ang 2 taong nanunood ng palabas. Hindi rin komportable si Huang Feng. Pakiramdam niya ay tila may natuklasan si Suyamo, ngunit tila ayaw nitong sabihin ito. Sa oras na ito, opisyal na natapos ang konsyerto. Matapos magpalakpakan ang mga manunood, dahan-dahan silang naghiwa-hiwalay. Ang puso ni Huang Feng ay iniisip pa rin ang tungkol kay Suyamo. Iniisip niya kung may nalaman ba talaga siya, at kung dapat ba siyang umamin sa lalong madaling panahon. Sa totoo lang, labis na nakonsensya si Huang Feng kay Suyamo. Siya ay taos-puso sa kanya, at kahit na hindi nag-atubiling makipag-away sa kanyang pamilya, ngunit mayroon itong ibang babae sa likuran niya. Bagamat iba't ibang dahilan ang dulot nito, mayroon na siyang ibang babae, at hindi pa siya handang bumitaw. Ito ay isang katotohanan. Sa makatuwid, kapag hinarap ni Huang Feng si Suyamo, parati siyang walang kumpiyansa, na naging dahilan upang hindi siya magkaroon ng lakas ng loob na magtapat kay Suyamo hanggang ngayon. Ang mood ni Huang Feng ay komplikado, at ang mood ni Bai Xiaoro at Tang Mazo ay hindi rin maganda. Matapos sukatin ang 2 ng mga mata ni Suyamo sa dulo, nakaramdam sila ng kaunting guilty. Naramdaman din ng 2 na tila may mas malalim na kahulugan ng mga mata ni Suyamo, kaya hindi komportable ang 2 tao na nag-aakalang itinago nila ito ng mabuti at handang manood ng palabas. Ito ay totoo lalo na para kay Bai Xiaoro. Noong nakaraan, ginamit niya ang kanyang mga mata at ang kanyang kapangyarihan para hindi komportable ang iba, ngunit ngayon, sa harap ni Suyamo, na mukhang mahina, parang wala siyang tiwala. Bagamat ayaw niyang aminin, sa simula, nagkusa si Bai Xiaoro na hilingin kay Suyamo na magpalit ng posisyon kay Tang Mazo. Bagamat hindi ganoon kalakas ang mga salita ni Suyamo, naramdaman ni Bai Xiaoro ang pressure, isang hindi nakikitang pressure. Si Tang Mazo, sa kabilang banda, ay higit na nagkasala kaysa kay Bai Xiaoro. Pagkatapos ng lahat, siya ang matalik na kaibigan ni Suyamo sa loob ng maraming taon. Sa huli, ninakaw niya talaga ang lalaki ni Suyamo. Bagamat naramdaman ni Tang Mazo na gusto lang niyang tamasahin ang saya ng pakikipag-date bago siya ikasal, at walang intensyon na sirain ang relasyon ni Huang Feng at Suyamo, ang pagnanakaw ay pagnanakaw. Matapos makita na tila may napagtanto si Suyamo, natural siyang nakonsensya. Sa grupo, tanging si Xi Mengjiao, na medyo pabaya, ang walang anumang komplikadong pag-iisip. Habang naglalakad palabas, excited pa rin siyang nakikipag-chat kay Guo Mengan tungkol sa isang bagay. Nagkasundo talaga silang 2, Huang Feng, aalis muna kami. Pagbalik mo, ingat ka sa daan. Sa labas ng stadium, natural na tinulungan ni Suyamo si Huang Feng na ayusin ang kanyang mga damit sa harap ng mga babae at nagturo. Mag-ingat kayong lahat sa daan, sabi ni Huang Feng. Kabanata 864. Paano ka babalik? Tumingin si Huang Feng kay Bai Xiaoro at nagtanong. Siyempre, babalik ako sa iyo, sabi ni Bai Xiaoro. Kung gayon ay umalis na tayo, sabi ni Huang Feng. Okay. Naglakad sina Huang Feng at Bai Xiaoro sa lugar kung saan niya ipinarada ang kanyang sasakyan,
sumakay sa kotse, at umalis. Hindi nila nakita na hindi kalayuan sa kanyang sasakyan, sina Zhu Ziyu at ang kanyang tatlong kaklase ay nasasaksihan ng eksena ng pag-alis ni Huang Feng at Bai Xiaoru ng magkasama. Alam ko na si Huang Feng ay hindi isang mabuting tao. Siya ay nanliligaw sa ibang babae noon, at ngayon ay bumalik na siya sa isa pa, sabi ng maikling buhok na maikli ang buhok na batang babae. Sabi ng babaeng maikli ang buhok. Malinaw, naramdaman niyang hindi magandang bagay ang pag-alis ni Huang Feng at Bai Xiaoru ng magkasama. Hindi niya naiintindihan ang relasyon ni Huang Feng at Bai Xiaoru. How can Huang Feng be such a person? Before this, he was still a perfect boyfriend in my heart, sabi ng mahabang buhok na kaklase. Masasabi ko lang na lahat ng lalaki ay ganito. Tingnan mo yung mga taong pumupunta sa ating paaralan upang sunduin tayo araw-araw. Bawat isa sa kanila ay mukhang walang katulad, ngunit alam na alam natin kung ano sila sa dilim. Sabi ng isang cute-looking na babaeng estudyante. Okay, iyon ang pribadong bagay ni Huang Feng kung tutuusin. Wala itong kinalaman sa atin. Huwag natin siyang pag-usapan sa likod niya, sabi ni Zhu Ziyu. Ziyu, we are fighting for you. Bakit wala kang reaksyon? Anong reaksyon ang dapat kong magkaroon? Sinabi ko nang wala akong kinalaman sa kanya, ngunit hindi ka naniniwala sa akin, sabi ni Zhu Ziyu. Sa katunayan, mas alam ni Zhu Ziyu ang kanyang mga kasama sa kwarto. Ngayon lang niya nakita sina Huang Feng at Tang Mazo na nagsusumamo para sa isa't isa sa concert. Kaya naman, mas marami siyang alam tungkol kay Huang Feng kaysa sa kanyang mga kasama sa kwarto. Well, anyway, maraming mabubuting lalaki. Huang Feng isn't a good man. Ziyu, it's best that you have nothing to do with him, the short-haired girl said. Sayang, I had such a good impression of him before, sabi ng mahabang buhok na may habag. Sige, let's go. Kung babalik tayo mamaya, hindi na tayo makakabalik sa dorm. Malinaw na ayaw magsalita ni Zhu Ziyu tungkol sa isyong ito. Sa katunayan, hindi siya kalmado gaya ng nakikita niya. Marami siyang iniisip tungkol sa relasyon nila ni Huang Feng, ngunit wala siyang tiyak na sagot. Hindi simple ang girlfriend mo. Sa kotse, biglang sinabi ni Bai Xiaoru, na nakaupo sa front passenger seat, kay Huang Feng. Oh, anong ibig mong sabihin? Curious na tanong ni Huang Feng. Hindi niya alam kung bakit ganoon na lang ang pag-evaluate ni Bai Xiaoru kay Suyamo. Pakiramdam lang, sinabi ni Bai Xiaoru, nang nakikipag-chat ako sa kanya, ramdam ko ang kanyang karunungan at kalmado. Ito ay isang bagay na hindi ko pa naramdaman mula sa maraming magagandang figure. Hehe, tama, hindi mo ba alam kung kaninong girlfriend siya? Sabi ni Huang Feng na may pagmamalaki ng ngiti. Ito rin ang dahilan kung bakit kakaiba ito. Sinabi ni Bai Xiaoru, sabihin, napakaganda ng kanyang mga kondisyon. Personal man niyang kondisyon o kondisyon ng kanyang pamilya, lahat sila ay top-notch. Noong siya ay nasa kabisera, maraming tao ang gustong ituloy siya. Gayunpaman, bakit siya nagustuhan mo? Hoy, anong sabi mo? Bakit hindi niya ako magustuhan? Ano bang problema ko? Sabi ni Huang Feng na hindi nasisiyahan. Hindi siya pinansin ni Bai Xiaoru at nagpatuloy, the point is, you already have such a excellent girlfriend, but you still want to have other women. Don't you think you are too much? Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Huang Feng. Bumantong hininga siya at sinabing, I know I'm too much. However, marami nang nangyari. I don't want to give up. Nararamdaman ko na si Suyamo ay isang napaka-opinionated na tao. Sigurado ka bang makukumbinsi mo siya? Sinabi ni Bai Xiaoru, bukod dito, pakiramdam ko ay parang may natuklasan siya. Natuklasan kung ano? Natigilan si Huang Feng at agad na naalala ang nangyari sa concert. Si Suyamo ay walang ipinakitang kakaiba. Hindi ako sigurado. Baka mali ako, sabi ni Bai Xiaoru. Hindi siya sigurado. Sa kanyang opinyon, kung talagang may ginawa si Suyamo, tiyak na magkakaroon siya ng showdown kay Huang Feng. Iiwan niya si Huang Feng o sisang-ayon sa diskarte ni Huang Feng. Gayunpaman, ang posibilidad ng huli ay mas maliit. Tumango si Huang Feng, ngunit nag-iisip siya sa kanyang puso. May natuklasan ba talaga si Suyamo? Dapat ko bang sabihin sa kanya ng malinaw ngayon? Gayunpaman, nang bumalik si Huang Feng sa kanyang tirahan,
alam niya na kailangan niyang isantabi ang bagay ng katotohanan ng ilang sandali. Kailangan niyang mag-isip ng iba pang bagay ngayon. Dragon God Cauldron, isa sa 10 sinaunang artifact. Si Shenlong ay nagpino sa sinaunang kaldero ng daan-daang gamot. Naipon nito ang aura ng hindi mabilang na elixir sa loob ng libu-libong taon. Sinasabing kaya nitong pinuhin ang walang kapantay na mga banal na gamot na kahit na ang mga Diyos ng langit na kaharian ay hindi rin makukuha ng ibang misteryo. Kinakailangan, Master Level Alchemy Skill. Ang rate ng tagumpay ng alchemy ay tumataas ng 60%. May pagkakataon na makakuha ng higit pang mga table tasks. May pagkakataong pinuhin ang mga top grade na table tasks at variant na table tasks. Binabawasan ang oras ng alchemy. Attribute, Attack 1500, Attack Speed dagdag 10%, taasan ang Agility 150, Strength 150, Physique 150, Intelligence 150. Skill, Caution, Passive Skill. May mapilit na epekto sa mga Divine Beast at halimaw sa ibaba, na nagiging sanhi ng hindi nila maipakita ang kanilang buong lakas. Mayroon ding pagkakataon para sa mga halimaw na gumawa ng inisyatiba upang makilala ang kanilang Panginoon. Timbang ng Mount Tai, aktibong kasanayan. Tumataas ang volume ng Dragon God Cauldron. Ang malaking bigat nito ay kayang durugan ang lahat. Panipi, Dragon God Cauldron. Nilero ni Huang Feng ang isang maliit na itim na kaldero sa kanyang kamay. Ang maliit na kaldero na ito ay isang bagong bagay mula sa kanyang storage box. Naglaro na siya ng larong Zuan Yuan Sword noon, at nagustuhan niya ang 10 sinaunang artifact. Nakabili na rin siya ng ilang maliliit na modelo ng mga ito. Matapos makuha ang storage box, basta-basta itong inilagay ni Huang Feng dito. Ang mga modelong ito ay hindi pa rin malaki, kaya hindi sila kumuha ng maraming espasyo. Kung siya ay mapalad, maaari siyang makakuha ng ilang mga tunay na item mula sa ibang mga dimensyon. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Huang Feng na gagamit siya ng isang modelo upang ipagpalat sa isang tunay na item. Bukod dito, hindi ito isang ordinaryong bagay. Isa talaga ito sa mga sinaunang artifact. Ngunit ano ang ibig sabihin ng mga katangian sa likod? Ito ba ay tulad ng Shadow Cloak mula sa dati? Galing ba ito sa mundo ng laro? Matapos makita ni Huang Feng ang mga katangian at paglalarawan ng kasanayan, nakaramdam siya ng déjà vu. Ito ay halos kapareho sa Immortal Artifact Shadow Cloak na nakuha niya noon. Oo nga, nang matapos mag-isip si Huang Feng, may ilang bagay na lumipad palabas mula sa kanyang storage ring. Sila ay ang Shadow Cloak, ang City Creation Token, at Xiao Bai. Xiao Bai, galing ka ba sa lugar nila? Nang makita ang hitsura ni Xiao Bai, labis na nagulat si Huang Feng. Hindi ito lumabas mula sa storage ring, ngunit biglang lumipad mula sa labas. Kung titignan ang ekspresyon nito ay tila hindi nito alam kung ano ang nangyayari. Kabanata 865. Naguguluhan si Little White. Natutulog ito nang bigla itong hatakin ng napakalaking puwersa. Napakalakas ng puwersang iyon na kahit ito ay hindi makalaban. Sa makatuwid, ang nalilitong Little White ay natural na hindi makasagot sa tanong ni Huang Feng. Bagamat hindi masagot ni Little White ang tanong ni Huang Feng, nang makita ang pamilyar na eksenang ito, naiintindihan na ni Huang Feng kung ano ang nangyayari kahit walang sumagot. Ito ay muling i-teleport. Bukod dito, malamang na ito ang naisip ni Huang Feng noon, ang pagpasok sa mundo ng laro. Hindi ko lang alam kung anong uri ng pagkakakilanlan ang papasukin ko sa mundo ng laro. Magiging ordinaryong manlalaro ba ito o isang karakter ng sistema? Habang naghihintay na may teleport, nagsimulang hayaan ni Huang Feng na tumakbo ng ligaw ang kanyang imahinasyon. Hindi nagtagal, nagbago ang eksena sa harap ni Huang Feng. Ito ay hindi na ang kanyang silid tulugan, ngunit isang lungsod na puno ng isang sinaunang kapaligiran. Agad na pinakawalan ni Huang Feng si Little White, at si Little White ay agad na tumingin sa paligid na may pagtataka. Little White, narito ang iyong mga magulang. Sabi ni Huang Feng kay Little White. Isang bakas ng pagkalito at pag-usisa ang sumilay sa mga mata ni Little White. Malinaw, wala itong impresyon sa lugar na ito. Walang pakialam si Huang Feng sa Little White sa ngayon. Sa halip, sinimulan niyang sukatin ang sarili niyang sitwasyon, at mukhang hindi ito maganda. Siya nga ay pumasok sa laro bilang isang manlalaro,
at ito ay makikita sa mga kagamitan sa kanyang katawan. Gayunpaman, malinaw na ang mga bagay na inihanda ng storage box sa pagkakataong ito ay hindi naiiba sa isang ordinaryong baguhan. Nakasuot lang siya ng ordinaryong damit, at lahat sila ay white grade. Hindi nila nadagdagan ang kanyang pag-atake at depensa. Ganon din ang longsword sa kamay niya. Dahil sa kalaw-angin nitong hitsura, hinala ni Huang Feng na masisira ito sa susunod na segundo. Kalimutan mo na, kailangan ko pang umasa sa sarili ko. Napabuntong hininga si Huang Feng. Gayunpaman, hindi siya masyadong nalulumbay. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng teleporting maraming beses bago, ang kahon ng imbakan ay walang naibigay na mabuti sa kanya. Lahat sila ay pinakapangunahing bagay. Sa kabutihang palad, si Huang Feng ay naglaro ng maraming laro noong siya ay nasa universidad, kaya marami pa rin siyang karanasan sa mga laro. Tiningnan niya ang kanyang mga katangian. Level 1 pa lang siya, typical na newbie. Sige, let's start from the beginning. Speaking of which, after graduation, matagal na akong hindi naglalaro. This is just the right time to play. At saka, it's an immersive game. This is an opportunity that I never had in reality. Habang iniisip ito ni Huang Feng, mas naging masaya siya. Para sa isang gaming fan, ang paglalaro ng mga nakakaengganyong virtual na laro ang kanyang pinakamalaking pangarap. Gayunpaman, sa katotohanan, ang teknolohiya doon ay napakahirap makamit. Hindi inaasahan ni Huang Feng na matutupad ang kanyang hiling ngayon. Pagkatapos noon, lumabas si Huang Feng sa Resurrection Point at naghanda na tumanggap ng isang misyon. Ipinanganak siya sa isang maliit na nayon sa bundok. Kaunti lang ang mga bahay sa buong nayon ng bundok, at lahat sila ay mga kubo na gawa sa pawid. Gayunpaman, ang mga pag-andar ay medyo kumpleto. Ang opisina ng punong nayon, tindahan ng panday, parmasya, grocery store, at kahit na tailor shop. Ito ay talagang isang maya na maliit, ngunit mayroon itong lahat. Sa buong buhay, bukod kay Huang Feng, may ilan pang manlalaro. Malamang pumasok na silang lahat pero wala masyadong tao. Naisip ni Huang Feng na maaaring ang larong ito ay hindi sikat at walang gaanong manlalaro, o ang larong ito ay matagal nang bukas at karamihan sa mga manlalaro ay nagbago na ng kanilang trabaho at umalis. Unang pumunta si Huang Feng sa ilang bahay sa nayon at tumanggap ng ilang misyon. Ang paggawa ng mga misyon habang nakikipaglaban sa mga halimaw ang pinakamabilis na paraan para mag-level up. Hindi talaga makapag-online si Huang Feng, kaya wala siyang alam na mga diskarte para labanan ang mga halimaw. Sa makatuwid, maaari lamang siyang umasa sa kanyang sarili upang tuklasin. Gayunpaman, hindi kaagad umalis si Huang Feng. Sa halip, bumalik siya muli sa Batika. Gusto mong matuto ng alchemy? Tumingin ang parmasyutiko kay Huang Feng at muling kinumpirma. Walang pagkakaiba sa pagitan niya at ng mga manlalaro. Napakataas ng antas ng katalinuhan. Oo, tumango si Huang Feng. Ang Divine Dragon Cauldron ay nangangailangan ng antas ng isang Grandmaster Alchemist upang magamit. Sa makatuwid, hanggat ayaw ni Huang Feng na maging basura ang sinaunang artifact na ito, maaari lamang niyang matutunan ang alchemy at i-level up ang kanyang alchemy sa lalong madaling panahon. Isang pilak na barya, sabi ng pharmacist. Tiningnan ni Huang Feng ang kanyang backpack. Ito ay isang virtual na backpack na May 16th na puwang. Kung gusto niyang madagdagan ang mga slot, kailangan niyang gumastos ng pera o gumawa ng mga misyon. Gayunpaman, ang backpack ni Huang Feng ay walang laman sa oras na ito. Walang anumang bagay sa loob nito, at mayroong isang malaking zero sa lugar ng barya. Kaya naman, awkward na tumingin si Huang Feng sa parmasyutiko at sinabing, "Iyan, babalik ako mamaya." Okay, ang parmasyutiko ay walang kahit katiting na sama ng loob. Mabilis na umalis si Huang Feng sa Batika, masyadong mapanlin lang ang sistemang ito. Ayos lang kung hindi ako bibigyan nito ng kagamitan, ngunit hindi man lang ako binibigyan nito kahit isang sentimo. Sapat na talaga. Gayunpaman, ang pagrereklamo ay malinaw na walang silbi. Ang perang ito ay kailangan pa ring kumita. Nagsimulang maghanda si Huang Feng upang labanan ang mga halimaw. Maraming ligaw na halimaw sa labas. Dahil kakaunti ang mga manlalaro sa Novice Village sa oras na ito, hindi na kailangang mag-alala ni Huang Feng na hindi makahanap ng mga halimaw. Kung mas malayo sa Novice Village, mas malakas ang mga halimaw. Ito ay karaniwang tiyak.
Gayunpaman, hindi agad nahanap ni Huang Feng ang malalakas na ligaw na halimaw na iyon. Gusto niyang subukan muna. Sa makatuwid, nakahanap si Huang Feng ng level 1 na Wild Rabbit level ang spot. Nakahanap siya ng pagkakataon at sinuntok ang ligaw na kuneho. Ang ligaw na kuneho ay namatay kaagad, ngunit walang nahulog. Bagamat walang nalaglag, si Huang Feng ay napakasaya pa rin. Ito ay dahil nalaman niyang magagamit niya talaga ang martial arts sa totoong mundo dito. Ang suntok niya ngayon lang ay may epekto ng panloob na puwersa. Sa pamamagitan ng panloob na puwersa at mahika, bakit ako pa rin mabibigki sa mababang antas na mga halimaw dito? Bulong ni Huang Feng sa kanyang sarili habang naglalakad siya sa malayo. Ang layo ng kanyang nilakad, mas malakas ang mga halimaw. Nagbago din sila mula sa mga passive attacks hanggang sa active attacks. Gayunpaman, hindi pa rin sila maaaring magdulot ng anumang pinsala kay Huang Feng. Dapat malaman ng isang tao na ang kasalukuyang lakas ni Huang Feng ay umabot sa antas ng isang first-rate na eksperto. Paano siya makakalaban ng mga halimaw dito? Ang pinakamataas na antas ng halimaw sa Novice Village ay ang level 20 Multicolored Tiger. Hindi lamang ang taong ito ay may mataas na lakas sa pag-atake at liksi, ngunit madalas na marami sa kanila. Kung ang isang normal na baguhan na manlalaro ay pumunta doon ng mag-isa, hindi magiging madali ang umalis ng buhay. Sa makatuwid, ang mga maaaring pumunta dito ay mga manlalaro na bumuo ng mga koponan. Gayunpaman, ang mga tigre na ito ay hindi masyadong malaking banta kay Huang Feng. Lumingalinga siya sa paligid at nakita niyang walang ibang manlalaro, kaya pinakawalan niya ang Little White at Little Eagle. Tahimik na kinilala ng system silang dalawa bilang mga alagang hayop ni Huang Feng. Sa makatuwid, kapag pumatay sila ng mga halimaw, maaari ring magkaroon ng karanasan si Huang Feng. Higit sa lahat, nalaman ni Huang Feng na ang Little White at Little Eagle ay maaari ding magkaroon ng karanasan. Pagkatapos magkaroon ng karanasan, maaari din silang mag-level up at maging mas malakas. Kabanata 866. Walang duda na ang Little White ay isang divine beast. Ang kasalukuyang lakas nito ay hindi mahina, ngunit ito ay nasa yugto ng paglago. Nagtataka si Huang Feng kung kailan tunay na magmamature ang Little White at magpapakita ng buong lakas nito. Magtatagal ito. Gayunpaman, ngayon na siya ay pumasok sa mundo ng laro ng nagkataon, ang lahat ay nasusukat sa pamamagitan ng data. Hindi kakailanganin ni Little White ng ganoon katagal para maging mature. Maaari itong mag-level up o kumain ng ilang iba pang kayamanan upang madagdagan ang lakas nito at maging matanda ng maaga. Si Hawkeye ay isang kumpletong sorpresa. Hindi ito kabilang sa mundo ng larong ito. Isa lang itong ordinaryong Gyrfalcon. Bagaman ito ay mabangis, hindi ito may kukumpara sa mga immortal na hayop at mga banal na hayop sa laro. Kahit sa naunang espasyo, hindi nito kayang talunin ang ikapito o ikawalong antas ng mahiwagang hayop. Gayunpaman, dahil kay Huang Feng, ininom muna nito ang dugo ng malaking ibon at nag-mutate ang katawan nito. Ngayong sinundan nito si Huang Feng sa mundo ng larong ito, maaari nitong mapataas ang lakas nito sa pamamagitan ng pag-level up. Ito ay isang magandang pagkakataon para dito. Sa tulong ni Whitey at Kitty Hawk, madaling napatay ni Huang Feng ang mga tigre na ito. Hindi lamang nagbigay ang mga tigre na ito ng maraming puntos ng karanasan, paminsan-minsan din silang nag-drop ng mga kagamitan at ilang mga barya. Bagamat sila ay mga tansong barya lamang ng pinakamababang grado, sila ay medyo marami pa rin kapag naipon. Kung gusto ng isang ordinaryong manlalaro na mag-level up mula sa level 1 hanggang level 10, karaniwang aabutin ito ng isang araw. Gayunpaman, nakikipaglaban si Huang Feng sa mga pinakamataas na antas ng halimaw sa beginner village. Bukod dito, siya ay nag-iisa at nagkaroon ng tulong ng Little White at Little Hawk. Bagamat kinuha nila ang isang bahagi ng karanasan ni Huang Feng, ang bilis ng leveling ni Huang Feng ay napakabilis pa rin. Wala pang kalahating araw, naabot ni Huang Feng ang level 10. Bumalik siya sa beginner village. Hindi siya nagmamadaling pumunta sa malaking lungsod para magpalat ng propesyon. Una, nagpunta siya sa Botica para matuto ng herb gathering at alchemy. Bumili din siya ng maliit na kaldero. Bagamat mayroon siyang sinaunang Dragon God's Cauldron, hindi ito isang bagay na magagamit niya ngayon. Sa makatuwid,
maaari lamang siyang bumili ng white equipment cauldron para magawa ito. Ibinenta ni Huang Feng ang ordinaryong kagamitan sa kanyang bag sa grocery store. Kahit na ang kagamitan ay mabuti para sa isang baguhan, malinaw na hindi ito kailangan ni Huang Feng ngayon. Hindi siya kayang saktan ng mga halimaw na iyon. Sa pagtingin sa pera sa kanyang bag, nagpa siya si Huang Feng na pag-aralan ang decomposition, mining, at smithing. Binata, sigurado ka bang gusto mong matuto ng mining at smithing? Ang pagiging panday ay napakahirap gawin. Tinanong ng may-ari ng tindahan ng panday si Huang Feng bago siya turuan. Sigurado ako, sabi ni Huang Feng. Ang laro ay walang anumang mga paghihigpit sa mga pagpipilian ng life professions. Hanggat handa ang isa, matutunan ng isa ang lahat ng mga propesyon sa buhay. Gayunpaman, ang bawat propesyon sa buhay ay nangangailangan ng isang malaking halaga ng oras at mga materyales upang mag-level up. Sa makatuwid, ang karamihan sa mga tao ay tumutuon lamang sa isang propesyon sa buhay. Gayunpaman, kakaunti ang mga manlalaro ng high-level na life profession. Ang mga malalaking guild lamang ang gugugol ng malaking halaga ng lakas tao at mapagkukunan upang alagaan ang ilan sa mga manlalarong ito. Very good. You are very strong. I have high hopes for you, sabi ng panday na may ngiti sa labi. Gayunpaman, kahit na ang kanyang saloobin ay mabuti, nang mangolekta siya ng pera, hindi siya kumukuha ng mas kaunti. Dahil dito, tahimik na nagmura si Huang Feng. Nang si Huang Feng ay bibili na sana ng pala, biglang sinabi ng panday, ang mga taong tulad mo na malakas, handang magtiis ng kahirapan, at napakatalino ay napakabihirang sa panahon ngayon. Talagang malaki ang pag-asa ko sa iyo. Ito ang pala at martilyo na ginamit ko noong bata pa ako. Ibibigay ko sila sa iyo. Sana ay maging isang mahusay na panday sa hinaharap. Sa pagtingin sa pala at martilyo na ibinigay ng panday, napakasaya ni Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi nagkakahalaga ng anumang pera. Bukod dito, ito ay mas mahusay kaysa sa mga ibinebenta sa tindahan. Ang mga binibenta sa shop ay white equipment lang pero ito ay bronze equipment. Salamat, boss. Siguradong hindi kita pababayaan at magiging isang mahusay na panday. Nakangiting sabi ni Huang Feng. I wonder how the boss saw my outstanding talent. Hindi kaya mas malaki ang lakas ko kaysa sa normal na tao. Nang si Huang Feng ay nasa tindahan ng panday, naisip niya sa kanyang sarili. Ang kanyang mga katangian ay karaniwan lamang, ngunit maaari niyang gamitin ang tunay na lakas, kaya ang kanyang lakas ay natural na hindi kung ano ang ipinakita ng data. Pagkatapos umalis sa tindahan ng panday, muling umalis si Huang Feng sa Novice Village. Sa panahong ito, mas kaunti pa ang mga baguhan sa nayon. Sa kalahating araw, iilan pa ang umalis patungo sa malaking lungsod. Si Huang Feng ay hindi nagmamadali. Dahil sa Divine Dragon Cauldron, hanggat dumating siya sa mundong ito, gusto niyang sanayin ang kanyang mga kasanayan sa alchemy. Alam niya na sa maraming mundo ng pantasya, magkakaroon ng ilang nangungunang kalidad na mga formula ng tableta. Hanggat pinagkadalubhasaan niya ang kanyang mga kasanayan sa alchemy, kasama ang mahika ng Divine Dragon Cauldron, at nakakuha ng ilang formula ng pill, magagawa niyang pinuhin ang ilang gamot sa katotohanan. Sa makatuwid, ang pinakamahalagang gawain ni Huang Feng sa pagkakataong ito ay i-level up ang kanyang mga kasanayan sa alchemy. Muling dumating si Huang Feng sa lugar ng multicolored tiger. Sa pagkakataong ito, hindi ito mag-level up. Matapos maabot ang antas 10, kung ang isa ay hindi nagbago ng propesyon, hindi na siya makakatanggap ng mga puntos ng karanasan. Sa pagkakataong ito, pumunta siya para sa mga halamang gamot doon. Dati, nalaman ni Huang Feng na maraming halamang gamot dito. Gayunpaman, sa oras na iyon, hindi niya alam kung paano mangolekta ng mga halamang gamot. Bukod dito, wala siyang dalang gamit, kaya't nakatingin lang siya sa mga ito. Ngayon, iba na. Hinayaan niya ang Little White, Little Hawk, at maging ang Fergan Horse na Walisin ang nakapalibot na multicolored tiger. Si Huang Feng mismo ay mapayapang nagtipon ng mga halamang gamot at pagkatapos ay nagsimula ng alchemy. Tungkol sa alchemy, nakita na ni Huang Feng ang ilan noon. Sa telebisyon at mga pelikula, kinakailangan na gumamit ng apoy upang pinuhin ang gamot. Gayunpaman, ito ay isang laro, kaya hindi makatutuhanang gumamit ng apoy upang pinuhin ang gamot. Sa makatuwid,
hanggat ang mga halamang gamot ay inilagay sa kaldero at pagkatapos ay ginamit ang kasanayan sa alchemy sa kaldero, ito ay magiging maayos. Siyempre, ang kailangan ay kailangan mong matutunan ang formula. Noong nag-aaral si Huang Feng ng alchemy, binigyan siya ng system ng dalawang race eta. Ang isa ay ang Little Red Potion, na muling naglagay ng dugo, at ang isa pa ay ang Little Blue Potion, na muling naglagay ng mana. Ito ang pinakamababang antas ng mga race eta. Hanggat alam ng isang tao ang alchemy, maaari silang gawin. Nagkaroon din ng success rate ang alchemy. Kung mas mataas ang antas ng pagpino ng gamot, mas mababa ang rate ng tagumpay. Upang mapataas ang rate ng tagumpay, ang isa ay kailangang magtrabaho ng gusto upang i-level up ang kanilang mga kasanayan sa alchemy. Ang isa pa ay ang pagkakaroon ng magandang kaldero na maaaring tumaas ang rate ng tagumpay ng alchemy. Ang Divine Dragon Cauldron ay halatang isang kaldero. Gayunpaman, hindi pa ito magagamit ni Huang Feng, kaya maaari lamang niyang gamitin ang isang blankong kaldero. Buti na lang, pinapadalisay niya ang pinakamababang antas na formula, kaya ang kalderong ito ay may kakayahan pa rin. Kabanata 867. Masyadong mahirap ay level up itong alchemy skill. Umupo si Huang Feng sa lupa at sinabing may mapait na ekspresyon. Makalipas ang kalahating araw, nakolekta na niya ang lahat ng mga halamang gamot sa paligid at ginamit ito sa pagpino ng gamot. Gayunpaman, ang kanyang kasalukuyang antas ng kasanayan sa alchemy ay nasa antas pa rin ng beginner. Gayunpaman, ang kanyang pag-unlad ay umabot lamang sa 30%. Dati, noong nasa novice village siya, nagtanong din si Huang Feng tungkol sa alchemy skill level mula sa alchemy skill. Sa katunayan, ito ay hindi lamang antas ng kasanayan sa alchemy. Ang lahat ng antas ng propesyon sa buhay ay hinati ng pareho. Mula mababa hanggang mataas, sila ay beginner, intermediate, advanced, expert, master, grandmaster, grandmaster, at god. Kung mas mataas ang antas, mas mahirap itong mag-level up. Maraming beses, hindi sapat ang patuloy na pagpino ng gamot. Mayroon ding ilang iba pang mga kondisyon na kailangan. Nang malaman ni Huang Feng ang tungkol sa level division na ito, siya ay nawalan ng pag-asa. Ang may-ari ng alchemy shop ay halos buong buhay niyang nag-aaral ng alchemy, ngunit ngayon ay nasa expert level pa lang siya. Siyempre, ito ay nauugnay sa kanyang personal na talento. Gayunpaman, mula dito, makikita kung gaano kahirap i-level up ang kasanayang ito ng alchemy. Si Huang Feng ay maaari lamang manatili sa mundong ito ng 1 taon. Pagkatapos ng 1 taon, kailangan niyang bumalik sa realidad. Bagamat maaari rin siyang mag-practice ng alchemy sa katotohanan, sa oras na iyon, hindi banggitin ang problema ng mga halamang gamot, hindi niya alam kung naruroon pa rin ang mga formula ng tableta niya. Bukod dito, ang pagpino ng gamot sa katotohanan ay malinaw na hindi kasing ginhawa sa laro. Sa makatuwid, kung nais ni Huang Feng na gamitin ang Dragon God Cauldron, kailangan niyang mag-level up sa antas ng Grandmaster sa loob ng taong ito. Kung hindi, mahirap mag-level up sa hinaharap. Kalimutan mo na, wala nang halamang gamot dito. Sige, titingnan ko. Tumayo si Huang Feng at tumingin sa paligid. Matapos kumpirmahin na wala siyang pinalampas, pinamunuan niya ang kanyang 3 upahang kawatan at nagpatuloy sa pagsulong. Ang novice village at ang nakapalibot na lugar ay napakalaki. Gayunpaman, halos walang mga manlalaro ang mag-aaksaya ng masyadong maraming oras dito. Sa kanilang opinyon, mas mahalagang pumunta sa iba pang malalaking lungsod upang magpalit ng propesyon pagkatapos maabot ang level 10. Ang kapana-panabik na bahagi ng laro ay hindi malapit sa novice village. Sa makatuwid, maliban sa lugar ng maraming kulay na tigre, walang nakalampas pa kaysa doon. Malamang na si Huang Feng ang unang pumunta. Matapos dumaan sa teritoryo ng multicolored tiger, nagkaroon ng masukal na kagubatan. Paminsan-minsan, may mga halimaw na biglang sumugod palabas. Gayunpaman, maging si Huang Feng o ang kanyang 3 kampon, ang mga halimaw na iyon ay hindi makakagawa ng anumang pinsala sa kanya. Hindi katakataka kung bakit kakaunti ang mga manlalaro na pumunta rito. Kakaunti lang ang mga halimaw dito, at ito ay nakatago ng husto. Gayunpaman, ang EXP na ibinibigay nito ay hindi gaano. Nakakapagtaka na ang mga manlalaro ay darating dito. Bulong ni Huang Feng sa sarili habang naglalakad.
Wala sa mga bagong manlalaro na nakita niya dati ang nakarating dito. Bang! Casual na nagpadala si Huang Feng ng isang ahas na malapit ng tambangan sa kanyang paglipad. Hindi man lang siya nag-abalang patayin ito. Sa anumang kaso, ang pagpatay dito ay hindi magbibigay sa kanya ng anumang EXP. Hindi man lang maghulog ng pera. Kung nandito ang ibang players, matagal na silang umalis. Ang dahilan kung bakit nananatili pa rin si Huang Feng ay dahil nakakahanap siya paminsan-minsan ng ilang halamang gamot dito. Bukod dito, ang antas ng mga halamang gamot ay mas mataas kaysa sa mga nasa teritoryo ng multicolored tiger ngayon. Gayunpaman, dahil walang recipe, maaari lamang itong itago ni Huang Feng sa ngayon. Bilang karagdagan sa paggamit ng kanyang tunay na kakayahan sa buhay dito, maaari ding gamitin ni Huang Feng ang storage ring. Sa makatuwid, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanyang virtual backpack na hindi sapat. Unti-unting nagdilim ang langit, at naging mas mapanganib ang kagubatan. Nagsuot ng night vision goggles si Huang Feng. Napakaganda ng epekto ng bagay na ito. Kitang-kita niya ang sitwasyon sa paligid. Bilang karagdagan sa kanyang bilis ng reaksyon at magandang paningin, kahit na sa gabi, maaari siyang magpatuloy ng ligtas sa mapanganib na kagubatan na ito. Si Huang Feng ay interesado pa rin sa sitwasyon sa kabilang panig ng kagubatan, kaya hindi siya nagpapahinga sa gabi. Bukod dito, nagpatuloy siya sa pagsulong. Gayunpaman, umalis lamang siya sa kagubatan sa tanghali kinabukasan. I'm finally out. Kung hindi dahil sa mga halamang gamot sa mapahamak na lugar na ito, diretsyo na akong lumipad gamit ang aking balabal. Tumayo si Huang Feng sa labas ng kagubatan at bumantong hininga. Bagamat nag-aksaya siya ng ilang oras at hindi nakakuha ng anumang mga puntos ng karanasan o mga barya, ang storage ring ni Huang Feng ay may maraming halamang gamot, na naging dahilan upang si Huang Feng ay halos hindi nasiyahan. Gayunpaman, agad na sumimangot si Huang Feng dahil may mataas na bundok sa harapan niya. Ni hindi niya makita ang tuktok. Marami ng ulap sa kalagitnaan ng bundok. Kitang-kita kung gaano kataas ang bundok na ito. Talagang hindi madaling gawain ang umakyat. Gusto ko talagang pumunta at tingnan kung ano ang nasa kabilang bahagi ng bundok. Ang kuryosidad ni Huang Feng ay ganap na napukaw. Dahil nakarating na siya rito, hindi niya sinasadyang sumuko. Gusto niyang pumunta sa kabilang bahagi ng bundok para tingnan. Siyempre, ang Shadow Cloak ang pinakamalaking tiwala niya. Inalis ni Huang Feng si Little White at ang iba pang dalawang alipin. Pagkatapos, sa pag-iling ng kanyang balabal, lumipad siya sa hangin. Nagpatuloy siya sa pag-akyat kasabay ng bundok. Habang tumataas ang kanyang altitude, nararamdaman niya ang pagbaba ng temperatura ng paligid. Itong virtual na teknolohiya ay hindi masama. Maaari pa itong gayahin ang temperatura ng katawan. Napabuntong hininga si Huang Feng. Ang bilis ng paglipad ng Shadow Cloak ay hindi mabagal. Hindi nagtagal, lumipad si Huang Feng sa tuktok ng bundok. Pagkatapos noon, hindi na siya tumigil. Sa halip, diretso siyang tumawid sa tuktok ng bundok at lumipad sa kabilang bahagi ng bundok. Ang tanawin sa kabilang bahagi ng bundok ay mabilis na naaninag sa mga mata ni Huang Feng. Tapos, laking gulat niya dahil isa talaga itong malaking circular basin. Ang palanggana na ito ay napapaligiran ng matataas na bundok. Hindi naging madali para sa mga ordinaryong tao ang pumasok maliban kung mayroon silang espesyal na kakayahan tulad ni Huang Feng. Mabilis na bumaba si Huang Feng at dahan daw ang nakita ang sitwasyon sa ibaba. Ang malaking palanggana na ito ay hindi walang laman, ngunit mayroong maraming mga halaman. Hindi kilalang damo. Pagkalapag ni Huang Feng, hindi niya namamali na sinuri ang mga halamang ito. Oo naman, ang mga halamang ito ay pawang mga halamang gamot. Kaya lang dahil masyadong mataas ang level, hindi niya makita ang mga specific na pangalan at specific effects. Gayunpaman, habang mas naging ganito, mas ipinakita nito na ang mga halamang gamot na ito ay mahalaga. Si Huang Feng ay natural na lubos na nasisiyahan na makakuha ng napakaraming halamang gamot sa isang pagkakataon. Itong herb garden ba ay ligaw o may nakatanim? Tumingin-tingin si Huang Feng sa paligid at wala siyang nakitang iba. Naisip niya na ang mga halamang ito ay dapat na walang may-ari. Dahil na rin sa kapaligirang nakapaligid kaya't ang iba ay walang marating dito. Sa makatuwid, ang mga halamang ito ay maaaring lumago ng ligtas at lumago ng maayos.
Kabanata 868. Dahil wala silang may-ari, hindi nagpapigil si Huang Feng. Direkta niyang ginamit ang harvest sa mga halamang iyon. Mayroon siyang virtual backpack at 2 storage ring. Bagamat maraming halamang gamot dito, kaya pa rin niyang itabi ang lahat. Gayunpaman, walang gaanong espasyo ang natitira sa kanyang storage ring. Ang tanging bagay na nagparamdam kay Huang Feng na maswerte ay ang harvest skill sa larong ito ay walang level. Kapag natutunan niya ito, maaari siyang mag-ani ng mga halamang gamot sa anumang antas. Sa maraming iba pang mga laro, ang harvest skill ay nagkaroon ng level restriction. Ito ay simpleng pag-iisip na mag-ani ng mataas na antas ng mga halamang gamot na may mababang antas ng kasanayan sa harvest. Dahil ang lugar na ito ay masyadong malaki, si Huang Feng ay gumugol ng halos kalahating araw upang anihin ang lahat ng mga halamang gamot na tumubo dito para alam ng Diyos kung ilang taon na. Pagkatapos tumingin sa paligid, siniguro ni Huang Feng na wala siyang pinalampas. Saka lang siya nag-take off ulit. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pag-explore pasulong. Gayunpaman, wala siyang nahanap pagkatapos nito. Mukhang walang karapat-dapat na manatili sa novice village na ito, sabi ni Huang Feng sa sarili. Pagkatapos, tumalikod siya at bumalik sa novice village. Pagkatapos, nag-teleport siya sa malaking lungsod. Pinili ni Huang Feng na mag-teleport sa Black Tortoise City. Ito ay isang random na pagpipilian. Sa kasalukuyan, mayroong kabuuang 5 sistemang lungsod. Sila ay ang Azure Dragon City, White Tiger City, Vermilion Bird City, Black Tortoise City, at Qilin City. Napakalawak ng lugar ng bawat lungsod. Pagkatapos lumabas ng bagong manlalaro sa Novice Village, random silang pipili ng lungsod kung saan mag-teleport. Pagkatapos nito, ang lungsod na ito ay magiging kanilang, orihinal, na lungsod. Pagkatapos ng kamatayan, sila ay muling mabubuhay sa lungsod na ito. Nalaman ni Huang Feng na bilang karagdagan sa mga system city na ito, may ilang mga lungsod na binuo ng manlalaro na maaari niyang piliin. Gayunpaman, malinaw na hindi naniniwala si Huang Feng sa mga lungsod na binuo ng manlalaro. Kaya, sa huli, pumili pa rin siya ng isang system city. Medyo maraming tao. Si Huang Feng ay nakatayo sa gitnang plaza ng lungsod at tumingin sa paligid. Marami talagang tao sa paligid. Nagkaroon ng walang katapusang stream ng mga manlalaro na dumarating at umaalis. Sa magkabilang gilid ng kalye, may mga system building tulad ng class change hall, blacksmith shop, restaurant, pharmacy, at iba pa. I wonder if this thing is still worth anything. Bulong ni Huang Feng sa kanyang sarili habang nilalaro niya ang City Creation Token sa kanyang kamay. Nang siya ay pumipili ng isang lungsod, nalaman niyang mayroon ng 8 lungsod. Ang numerong ito ay malinaw na hindi marami para sa napakaraming manlalaro. Gayunpaman, hindi alam ni Huang Feng ang eksaktong presyo ng City Creation Token sa kanyang kamay. Sa sandaling ito, nakita ni Huang Feng ang napakaraming tao na tumatakbo palabas ng lungsod. Na-curious siya, hinailan niya ang isa sa mga manlalaro at tinanong, "Kaibigan, ano ang nangyari sa labas ng lungsod?" Tumingin ang taong iyon kay Huang Feng. Nang makitang level 10 lang si Huang Feng at mayroong isang buong set ng common equipment, alam niyang si Huang Feng ay isang baguhan na kara-rating lang sa isang malaking lungsod. Noong una ay gusto niyang huwag siyang pansinin, ngunit nang makitang hindi karaniwan ang ugali ni Huang Feng, sinabi niya, "May away sa labas." Naglalaban ang mga manlalaro ni Samsara at ang mga manlalaro ng Pride. Nang makitang medyo nalilito pa si Huang Feng, nagpasya ang taong iyon na maging mabuting tao at sinabing, "Maaaring hindi mo alam dahil kara-rating mo lang, ngunit ang 2 guild na ito ay isa sa nangungunang 10 guild sa laro." "Ano ang dahilan?" tanong ni Huang Feng. Para sa napakalaking salungatan sa pagitan ng 2 malalaking guild, tiyak na dahil ito sa isang bagay. Bukod dito, ang bagay na ito ay talagang hindi simple. Narinig ko na dahil ito sa isang ancient divine artifact. Tumingin ang taong iyon sa paligid at sinabi kay Huang Feng na may misteryosong ekspresyon. Ancient divine artifact. Namilog ang mga talukap ni Huang Feng. Kung iniisip ito, hindi ba ang Divine Dragon Cauldron sa kanyang storage ring ay isang ancient divine artifact? Bukod dito, nakuha niya ito mula sa larong ito. Hindi kaya magkaugnay ang 2 bagay na ito.
Kanina lang, natuklasan ng isang player mula sa Pride ang kinaroroonan ng Primordial Divine Artifact, ang Cauldron of the Divine Dragon. Noong una, plano nilang nakawin ito ng palihim, ngunit lumabas ang balita. Maraming mga manlalaro mula sa ibang mga guild ang nabighani din at sumunod sa kanila para ipaglaban ang Primordial Divine Artifact. Iyan ay isang buong laro ng Primordial Divine, ang pinag-uusapan ay ang buong Primordial Divine Artifact. Immortal Grade Divine Artifacts, at mas kaunting Divine Artifacts. Tumingin si Huang Feng sa naiinggit na manlalaro sa kanyang harapan at medyo hindi nakapagsalita. Sinong mag-aakalang tama ang hula niya? Talagang nagkaroon ng conflict ang dalawang guild na iyon sa Divine Dragon Cauldron. Ilang beses na ba siyang nagdulot ng hindi pagkakaunawaan at nagdulot ng hidwaan? Gayunpaman, tila hindi niya masisi ang sarili niya. Kung may gusto siyang sisihin, ang storage box lang ang masisisi niya. At pagkatapos, nang makitang ang taong ito ay nangangarap pa rin na makuha niya ang Ancient Divine Artifact, kinailangan siyang pigilan ni Huang Feng. Ang kabilang panig ay tila medyo nagalit dahil pinutol ni Huang Feng ang kanyang panaginip. Pinandilatan niya si Huang Feng, ngunit nagpatuloy pa rin siya. Pagkatapos, ilang malalaking guild ang nakaranas ng mga sitwasyon sa buhay at kamatayan at sa wakas ay nakita ang Divine Dragon Cauldron. Sa huli, mayroon talagang isang higanteng dragon na nagbabantay dito. Iyon ay isang higanteng dragon, isa sa mga nangungunang buhay sa laro. Noong una, ang mga malalaking guild ay gustong samantalahin ang higanteng dragon na si Cauldron, sa kung sino man ang nagnakaw nito sa huli. Ang mga hindi espesyal na manlalaro na tinalikuran ng malalaking guild ay hindi nasisiyahan at direktang ginaisang ang higanteng dragon pagkatapos, ang mga manlalaro ay nakipaglaban sa higanteng dragon, ayon sa mga taong lumahok sa labanang iyon, gaano man karaming tao ang mayroon sila at gaano karaming paraan ang kanilang ginamit, hindi pa rin nila makuha ang higanteng kamay. Natuklasan ni Huang Feng na ang taong ito ay talagang may talento sa pagkukwento. Bukod dito, siya ay napakatagal. Sa puntong ito, hindi pa rin niya sinasabi kung bakit magiging magkaaway sina Samsara at Pride. Gayunpaman, ayaw ni Huang Feng na abalahin siya muli, kaya matyaga lang siyang makinig. Buti na lang at natapos na rin ang kwento ng kabilang partido. Sabi niya, halatang hindi kayang talunin ng mga manlalaro mula sa malalaking guild ang dragon. Gayunpaman, mayroong isang super thief sa Samsara na napakatalino sa stealth. Talagang nagawa niyang lapitan ang God Dragon Cauldron sa ilalim mismo ng ilong ng dragon. Bagamat siya ay natuklasan ng dragon sa huli at agad na napatay, sinabi niya na karapat-dapat pa rin siyang makuha ang Diyos na Cauldron bago siya maging dragon, kamatayan. As for Pride, natural na dissatisfied sila. Sila ang unang nakatanggap ng balita, at sila rin ang nagbayad ng pinakamalaking presyo, pero wala silang nakuha. Natural, sama ng loob, kaya pumunta sila sa Samsara para humingi ng paliwanag. Gayunpaman, sinabi talaga ni Samsara na hindi nila nakuha ang Divine Dragon Cauldron at all. That's that people at the theft na walang hiya. Si Divine Dragon Cauldron gamit ang sarili nilang mga mata pagkatapos niyang mamatay. Hindi na ito bumagsak ngayon na si Samsara ay natural na mas galit ang dalawang guild, kaya natural lang na sumabog sila sa isang malaking salungatan. Sabi ng taong iyon, Kabanata 869. Okay, salamat sa impormasyon. Nang marinig ng taong iyon na sa wakas ay natapos ng ipaliwanag ang dahilan sa likod ng salungatan sa pagitan ng Pride at Samsara, agad na ipinahayag ni Huang Feng ang kanyang pasasalamat sa kabilang partido. Ito ay nagpasaya sa kabilang partido. Natuklasan ni Huang Feng na kahit medyo madaldal ang taong ito, hindi masamang ideya na kumuha ng impormasyon mula sa kanya. Pagkatapos, sadyang nagtanong si Huang Feng ng higit pang mga katanungan at sa wakas ay nalaman ng higit pang impormasyon tungkol sa laro. Sa huli, nagpasalamat ulit siya sa kabilang partido at nagpaalam. Ang larong ito ay kasalukuyang pinakasikat na laro sa mundo ng taong iyon. Ito rin ang larong may pinakamaraming manlalaro. Ito ay isang bagay na mahihinuhan ni Huang Feng mula sa daloy ng mga tao sa paligid niya. At sa larong ito, ayon sa lakas, mayroong 10 malalaking guild. Ang dalawang guild na kasalukuyang nasa malaking salungatan ay 2 sa 10 dakilang guild, Pride at Samsara. At sa paligid ng 10 malalaking guild na ito, may ilang mas maliliit na guild na umaasa sa mga dakilang guild na ito.
Sa pagkakataong ito, ang salungatan sa pagitan ng dalawang malalaking guild ay nagsangkot din ng maraming mas maliliit na guild. Masasabing ang salungatan na ito ay hindi lamang isang usapin sa pagitan ng dalawang guild, ngunit isang bagay na kinasasangkutan ng maraming guild. Kahit na ang mga anino ng ilang iba pang malalaking guild ay makikita sa kanila. Ang isa pang bagay na mas inaalala ni Huang Feng ay ang problema ng pag-unlad ng klase. Pagkatapos maabot ng mga manlalaro ang level 10, makakahanap sila ng guro sa lungsod na magpalit ng kanilang klase. Ang pagsulong ng klase ay hindi nangangailangan ng pera. Gayunpaman, pagkatapos magpalit ng mga klase, magbibigay ang system ng dalawang pangunahing kasanayan para matutunan ng mga manlalaro. Gayunpaman, ang mga kasanayang ito ay hindi libre. Kung gusto ng mga manlalaro na matutunan ang mga ito, kailangan nilang bayaran ang mga ito. Pagkatapos nito, kapag ang mga manlalaro ay umabot sa antas 30, magkakaroon sila ng pagkakataong matutunan ang dalawang kasanayan mula sa system. At sa panahong ito, kung gusto ng mga manlalaro na matuto ng mga kasanayan, maaari lamang silang umasa sa pagpatay ng mga halimaw upang makakuha ng mga skill book. Masasabing ang mga eksperto sa larong ito ay tiyak na may ilang mga kasanayan na wala sa ibang mga manlalaro. Ang mga kasanayang ito ay malinaw na hindi magagamit sa lahat sa system. Kailangang matutuhan sila sa pamamagitan ng mga skill book. Inayos ni Huang Feng ang impormasyong ibinigay sa kanya ng taong iyon habang naglalakad siya patungo sa bulwagan ng pagsulong ng klase. Bagamat maaari lamang siyang manatili dito ng isang taon, gusto pa rin ni Huang Feng na seryosong laruin ang larong ito. Ang isang dahilan ay dahil mahirap makuha ang ganitong uri ng nakakaengganyong pagkakataon sa paglalaro. Ang isa pang dahilan ay nang bumalik si Huang Feng sa totoong mundo, ang mga kasanayang nakuha niya doon ay hindi nawala. Pagkatapos, sa larong ito, kapag bumalik siya sa totoong mundo, kakanselahin ba ang mga kasanayan at kasanayang nakuha niya doon? At kung hindi sila kinansela, kung gayon si Huang Feng ay kumita ng malaking tubo sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang laro, hindi ang totoong mundo. Ang pag-aaral ng mga kasanayan at kasanayan dito ay napakadali, hanggat mayroong isang libro ng kasanayan. Hindi ito tulad ng totoong mundo, kung saan kailangan niyang dahan-daw ang umunawa at magsanay, at walang garantiya na matututuhan niya ang mga ito. At sa laro, hanggat mayroong isang libro ng kasanayan, pagkatapos ay maaaring agad na matutunan ni Huang Feng ang mga kasanayan dito. Ito ay mas mabilis kaysa sa mabagal na pagsasanay sa nakaraan. Bagamat hindi siya sigurado kung ang mga kasanayang natutunan niya sa laro ay mabubur kapag bumalik siya sa totoong mundo, natutunan pa rin ni Huang Feng ang mga ito ng una. Kung mabubur ang mga ito, wala siyang mawawala. Ngunit kung sila ay iingatan, kung gayon siya ay kikita ng malaking tubo. Dumating si Huang Feng sa Class Advancement Hall. Sa harap ng mga instructor sa pagsulong ng klase, bahagya siyang nag-alinlangan, hindi alam kung aling klase ang pipiliin. Kung ito ay isang mandirigma, ito ay tila maganda. Mayroon itong disenteng depensa, ngunit medyo kulang ang atake nito. Kung ito ay isang mage, ang atake nito ay sapat na mataas, ngunit ang kanyang katawan ay medyo payat. Para naman sa pari, summoner, at archer, hindi sila pinansin ni Huang Feng. Kung tutuusin, para sa iilang klaseng ito, kahit kaya niyang dalhin ang mga kakayahan nila sa totoong mundo, parang hindi naman ito gaanong nakatulong sa kanya. Pagkatapos noon, nag-alinlangan si Huang Feng. Sa huli, iniwan pa rin niya ang mga klase ng warrior at mage. Pinili niya ang huling klase, magnanakaw. Inalis ni Huang Feng ang mga klase ng warrior at mage dahil magagamit din niya ang mga kakayahan sa totoong mundo sa laro. Kaya, kahit na hindi niya pinili ang dalawang klase na ito, mayroon pa rin siyang kakayahan sa dalawang klase na ito. Sa kabilang banda, ang klase ng magnanakaw, sa maraming pagkakataon, nasa laro man ito o sa totoong mundo, maaari itong gumanap ng magandang papel. Kaya, sa wakas ay pinili ni Huang Feng ang klase ng magnanakaw. Pagkatapos, gumastos siya ng 2 pilak na barya upang matutunan ang 2 pangunahing kasanayan ng sistema ng klase ng magnanakaw. Snake, agad na pumasok sa isang estado ng invisibility. Hindi ka matuklasan ng mga kaaway. Sa estado ng invisibility, ang bilis ay nabawasan ng 80%. Pagmamadali, taasan ang bilis ng paggalaw ng 50%. Sa estado ng haste,
hindi magagamit ang stealth skills. Sneak and Haste, ang dalawang kasanayang ito ay ang mga kasanayan ng klase ng magnanakaw. Sila rin ay mga kasanayang negel iligtas ng buhay. Gayunpaman, hindi sila nagbigay ng maraming kapangyarihan sa pag-atake para sa klase ng magnanakaw. Dahil dito, naging awkward ang posisyon ng klase ng thief sa unang bahagi ng laro. Maraming mga casual na koponan ang ayaw mag-recruit ng mga magnanakaw sa koponan. Gayunpaman, hindi kailangang mag-alala ni Huang Feng tungkol sa problemang ito dahil magagamit niya ang mga kakayahan sa totoong mundo. Kaya, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kapangyarihan ng pag-atake. Bukod dito, hindi binalak ni Huang Feng na sumali sa koponan ng sinuman ngayon. Noong naglalaro siya noon, gusto niyang mapag-isa. Matapos magpalit ng klase at matutunan ang mga kasanayan, nagplano si Huang Feng na mag-level up. Gayunpaman, bago mag-level up, pumunta muna siya sa auction house. Doon, bumili siya ng ilang mababang antas ng halamang gamot at inubos ang lahat ng kanyang naipon. Sa oras na natapos ni Huang Feng ang pagpino ng mga halamang gamot, ang kanyang alchemy level ay umabot na sa 50%, na isang magandang numero. Gayunpaman, sa oras na ito, wala siyang pagpipilian kundi ang mag-level up at gumawa ng mga pakikipagsapalaran upang kumita ng pera. Sa ngayon, wala siyang pera. Kahit na gusto niyang magpatuloy sa pagsasanay ng alchemy, walang ibang paraan. Noong una, gustong ilagay ni Huang Feng ang mga halamang gamot sa kanyang storage ring sa kanyang personal na storage. Gayunpaman, kailangan niyang gumastos ng pera para makabili ng personal na imbakan. Sa ngayon, wala siyang pera. At saka, kabibili lang niya ng personal storage, kaya napakaliit ng storage space. Kung gusto niyang palawakin ito, isa lang ang paraan, pera. Kaya, maaari lamang ipagpatuloy ni Huang Feng ang pagdadala ng mga halamang gamot sa labas ng lungsod upang mag-level up. Nang lumabas si Huang Feng sa lungsod, nakita niya ang ilang mga manlalaro na nagmamadali. May pinag-uusapan pa sila. Mula sa kanilang pag-uusap, alam ni Huang Feng na ang mga taong ito ay mula sa Pride at Samsara. Sa pagkakataong ito, seryoso ang dalawang guild na ito. Marami ng manlalaro ang namatay, ngunit hindi pa rin sila handa na huminto sa pakikipaglaban. Hindi inaasahan ni Huang Feng na masasaksihan niya ang sigalot na tila may malalim na koneksyon sa kanya ng napakabilis. Kabanata 870. Hindi pa nakakalayo si Huang Feng sa lungsod nang makita niya ang ilang dosenang tao na naglalaban malapit sa isang leveling spot. Lahat ng uri ng klase ay nag-coordinate sa isa't isa. Ang magic ay lumilipad sa lahat ng dako. Paminsan-minsan, may makikita pa siyang magnanakaw na sumusulpot at nawawala. Tiningnan sila ni Huang Feng, ngunit hindi sila pinansin. Kahit na may kinalaman sa kanya ang hidwaan ng dalawang guild, wala siyang planong makisali. Sa anumang kaso, hindi alam ng mga taong ito ang kanyang papel sa labanan. Dumating siya sa mundo ng larong ito upang matuto ng mga kasanayan at magsanay ng alchemy, hindi para makialam sa negosyo ng ibang tao. Gayunpaman, kahit na ayaw ni Huang Feng na masangkot sa salungatan sa pagitan ng dalawang guild, nakahanap pa rin ng paraan ang salungatan sa kanya. Noong una, gusto ni Huang Feng na piliin ang level 30 Golden Absolute Monkeys bilang kanyang target sa pag-level. Kahit na level 10 pa lang siya, pakiramdam niya ay wala siyang problema sa pagharap sa level 30 monsters. Bukod dito, ang pagpatay sa mga halimaw na mas mataas sa kanyang antas ay magbibigay sa kanya ng bonus na karanasan. Siyempre, kung papatayin niya ang mga halimaw na mas mataas sa kanyang antas, hindi magbabago ang bonus na karanasan. Bilang resulta, ang level 30 na halimaw ang kanyang pinakamahusay na pagpipilian. Hindi dahil hindi pinili ng ibang mga manlalaro na pumatay ng mga halimaw na mas mataas sa kanilang antas. Gayunpaman, papatayin lamang nila ang mga halimaw na higit sa kanilang antas ng isa o dalawang antas. Sa karamihan, papatayin lang nila ang mga halimaw na higit sa kanilang antas ng 5. Anumang mas mataas, at dahil sa epekto ng pagsugpo sa antas, maaapektuhan ang lakas ng manlalaro. Maaapektuhan nito ang kanilang kahusayan at malalagay pa sila sa panganib. Gayunpaman, nang dumating si Huang Feng sa spawn point ng Golden Absolute Monkey, napansin niya na medyo marami na ang mga manlalaro doon. Hindi niya ito masyadong pinansin noong una. Kung tutuusin, medyo marami ang mga unggoy dito. Makakahanap lang siya ng lugar na makakalaban,
at hindi ito makakaapekto sa iba. Gayunpaman, hindi natupad ang kanyang hiling. Nang malapit na siya sa teritoryo ng mga unggoy, dalawang manlalaro ang lumapit at pinigilan siya sa pagsulong. Kaibigan, ang lugar na ito ay inireserba na natin Samsara. Dapat kang pumunta sa ibang lugar upang labanan ang mga halimaw. Sinabi ng isa sa mga manlalaro ng warrior kay Huang Feng na may malamig na ekspresyon. Si Huang Feng ay nakatitig ng walang laman. Narinig na niya ang ganitong sitwasyon noon, ngunit hindi pa niya ito personal na nakatagpo. Hindi niya akalain na makakaharap niya ito ngayon. Bukod dito, ito ay talagang mga manlalaro ni Samsara. Naisip ba nila na wala silang sapat na problema? Nais ba nilang masaktan ang ibang mga manlalaro? Kahit na anong laro iyon, nakakainis ang pagbok ng buong venue. Sa makatuwid, nang makatagpo ito ni Huang Feng, labis din siyang nalungkot sa kanyang puso. Gayunpaman, ayaw ni Huang Feng na magkaroon ng anumang kinalaman sa Samsara. Hindi naman sa natatakot siya sa kanila, ngunit napag-alaman niyang mahirap sila. Pagkatapos ng lahat, ang pagiging mga kaaway na may tulad na isang malaking guild ay mag-aaksaya ng maraming oras. Wala siyang gaanong oras para mag-aksaya ng mga taong ito. Sige, kung ganoon, dadaan ako dito at pupunta sa ibang lugar para gumiling, sabi ni Huang Feng. Hindi ka makakadaan dito. Sinong mag-aakala na kahit isang hakbang paatras si Huang Feng at nagpas siyang pumunta sa ibang level ng area, hindi pa rin pumayag ang warrior. Tsaka mas malala pa yung tono niya. Gayunpaman, hindi maganda ang kanyang tono. Si Huang Feng ay hindi rin masaya. Sabi niya, "You guys reserve this area. Kung pupunta ako sa ibang lugar para gumiling, haad lang ba ako sa inyo?" Kahit na maaari siyang magpatuloy sa pagsulong mula sa ibang landas, mas mag-aaksaya iyon ng oras. Nadama ni Huang Feng na dahil umatras na siya, ang mga taong ito mula sa Samsara, ay hindi dapat patuloy na gawing mahirap ang mga bagay para sa kanya. Ano ka ba? Gusto talaga ng isang level 10 noob na pumunta sa level 30 level ang area para gumiling. Bilasan mo at magwala, walang oras makipaglaro sa'yo ang tiyuhin na ito. Naiinip na sabi ng warrior. Bad mood talaga ang taong ito. Ito ay hindi dahil kay Huang Feng, ngunit dahil siya ay sumasalungat sa pride nitong mga nakaraang araw. Hindi lamang siya nawalan ng isang antas, ngunit naghulog din siya ng isang piraso ng kagamitang ginto. Iyon lang ang kapirasong kagamitang ginto sa kanya. Kakaiba kung maganda ang mood niya. At ngayon, nakita niya na si Huang Feng, isang level 10 noob, ay talagang pumunta rito at gusto pang gumiling. Hindi ba pinaglalaroan lang siya nito? Hindi niya akalain na si Huang Feng ay nagsasalita ng totoo. Hindi rin niya akalain na gusto talaga ni Huang Feng na dumaan dito. Pagkatapos ng lahat, habang siya ay lumakad, mas mataas ang antas ng mga halimaw. Level 10 pa lang si Huang Feng. Paano siya makakapunta sa ganoong klaseng lugar? Maliwanag, nagsisinungaling si Huang Feng. Pinaglalaroan siya. Bukod dito, miyembro siya ng Samsara. Bilang miyembro ng isa sa 10 Great Guild, ang mga miyembro ay may sariling pagmamalaki. Karaniwan, hindi nila ilalagay ang mga normal na manlalaro sa kanilang mga mata, lalo pa si Huang Feng, isang level 10 noob na may buong set ng common equipment. Para makapagsalita siya ng ilang salita kay Huang Feng sa halip na direktang patayin siya ay nagbibigay na kay Huang Feng ng maraming mukha. Bilasan mo at magwala bago pa magbago ang isip ko. Kung hindi, direkta kitang papatayin at ibabalik kita sa syudad. Nakita ng archer sa tabi ng taong iyon na tila hindi gumagalaw si Huang Feng, kaya muli niya itong hinimok. Paano kung hindi ako umalis? Walang pakialam na tanong ni Huang Feng. Inamin niya na ang dalawang taong ito ay matagumpay na nagalit sa kanya. Ayaw mo ng mukha. Dahil ayaw mong umalis, papaalisin na kita. Paano matatakot ang warrior na iyon sa isang level 10 noob? Nang makitang hindi talaga alam ni Huang Feng kung paano pahalagahan ang kanyang kabaitan, agad siyang nagalit. Itinaas niya ng mataas ang kanyang sandata at hinampas si Huang Feng. Unang gumalaw ang katawan ni Huang Feng. Tumabi siya sa warrior na iyon at saka sinuntok sa tiyan. Pagkatapos, ang taong iyon ay agad na pinabalik ni Huang Feng sa lungsod sa ilalim ng hindi makapaniwalang mga tingin ng kanyang mga kasama. Natulala talaga ang archer na iyon. Upang maging mas tumpak, siya ay natakot matigas.
Si Huang Feng ay nasa level 10 lamang at kumpleto sa kagamitan ng karaniwang kagamitan. Siguradong hindi siya nagkamali. Ang kanyang kasama ay isang level 30 warrior. Ang mga mandirigma ay may pinakamataas na kalusugan at depensa sa lahat ng klase. Bukod dito, kumpleto siya sa kagamitang pilak. Kahit na hindi siya maituturing na isang nangungunang manlalaro, ang pagpatay sa isang level 10 na noob ay hindi isang problema. Pero ngayon, ang kanyang kasama ay talagang napatay ng isang suntok mula sa isang LV-10 rookie. Bukod dito, ang taong iyon ay tila hindi gumamit ng anumang mga kasanayan. Normal na suntok lang iyon, pero nagawa niyang pumatay ng LV-30 warrior. Anong uri ng lakas ng pag-atake iyon? Ikaw, naglakas loob ka talagang patayin ng mga tao natin. Nauutol ang archer. Wala ka bang mata? Ikaw ang unang nagpagalit sa akin. At saka, siya ang gumawa ng first move. Sabi ni Huang Feng. Gayunpaman, ang taong iyon ay tila hindi narinig ang mga salita ni Huang Feng at sinabing, patay ka na. Talagang naglakas loob kang patayin ang aming mga samsara. Hindi ka namin pababayaan. Ganun ba? Tapos tinanong mo na ba ako kung pakakawalan na kita? Bahagyang ngumiti si Huang Feng at muling sumuntok. Nais ng taong iyon na umiwas ngunit napag-alaman na ang kanyang mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Ang suntok ni Huang Feng ay malakas na damapo sa kanyang dibdib. Pagkatapos nito, siya ay muling nabuhay sa lungsod tulad ng kanyang kasama.